Panginoon po sa buhay ng bawat isa. Aside po ito dito po of Roman. Alam niyo po na nagtanong si Ma'am Annalyn sa akin, sis Ben, susunod na book natin. Hallelujah. Alam niyo po nag-inspire talaga sa maraming tao ang Book of Romans. Maraming tao ang nabago ang buhay because of Book of Romans. Napakasarap po talagang namnamin. Kaya dito po tayo dinala sa Book of Romans. At isa po alam niyo po si Martin Luther, isa siya sa nabago ang buhay, at sila Campbell, marami pa pong mga tao ang nagpatotoo na yung belief nila ng mga Roman, na dating mga Roman Catholic po na nagsabi na at nakita nila na hindi sa mabubuting gawa maliligtas ang tao. Amen. At purihin po ang Diyos, at isa po ang Book of Romans sa napakaganda po nang nilalaman yung impact sa maraming henerasyon po. At ang Book of Romans, syempre, meron din po itong good news and bad news sa bawat isa po sa atin. At napakahalaga din po na malaman natin yung bad news para ma-appreciate natin yung good news ng mensahe. At ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin, kasi sometimes yung ibang tao ayaw nilang marinig yung bad news. Amen? Sometimes pag pumupunta tayo sa doktor, di ba? Lumalapit tayo sa doktor at nagsasabi po tayo, di ba? Nagpapacheck up tayo. Hindi natin gustong malaman ang bad news. Pero there's healing, di ba? There is remedy na pwedeng ibigay sa atin para tayo mapagaling, di ba? Para tayo makatake ng medicine, para maiwasan yung pagiging worst, di ba, ng sakit natin. Kung mayroon man tayong sakit, ganun din po ang good news. Kaya po ito tinawag na good news because it will save you and save me at sa marami pong tao. Nakalaan po ito, open ito, kinokol ng Lord lahat ng tao para maligtas. Amen? But sadly po, maraming tao ang nagre-reject sa Panginoon. At sa Roman, dito po tuturuan tayo, hallelujah, kung paano po ma-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon sa libro ng Roman. Amen? So, katulad po ng nasabi ko, maraming mga tao na mga Roman ang na-impact po ng Book of Roman. Amen? At sila John Wesley, isa po sila Mark Luther, amen? At sila John Calvin, amen? Sila Philip Melanchthon, marami po sila Campbell Morgan, ayan po, at sila Richard Leski, amen? At marami po sila, and even sa mga book po na kanilang mga sinulat na marami din pong na-influensyahan. Amen? So dito po, even si Peter, sinabi niya na si Apostol Paul po ang sumulat ng Roman. Amen? Even kay Apostol Peter po, sinabi niya that according to Paul, beloved brother Paul, sabi niya sa 2 Peter 3:15-16, na ma-wisdom. Amen? Itong ating Tatay Paul. Yung wisdom na pagsusulat niya ng epistles. At ito po, yung mga book na yon. At alam natin na sa New Testament po, si Tatay Paul po ang pinakamaraming na isulat po na book. Amen? At as Tatay Peter said, marami about sa salvation. Amen? Mas malalawak na yung pagkakaunawa natin sa mga bagay-bagay para mas maunawaan natin yung mga bagay na hindi na ituturo sa ibang mga gospel. Amen? Sa mga book of gospel po, dahil bawat isa naman sa kanila iba-iba. So dito, sa Book of Romans, is a life-changing truth. Amen? At kailangan po natin to i-approach with effort and determination to understand the Holy Spirit said through Apostle Paul. Kaya hingin po natin yung understanding, wisdom, and knowledge na nagmumula sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we glorify your name, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na to.
Your time is perfect, O God. Maraming salamat po sa pakikiisa sa bawat isa sa amin. Salamat na nandito ka sa gawain. Salamat, Lord, na wini-welcome mo kami sa ministeryo mo. Salamat, Lord, sa nabuong ministeryo na to na ikaw po, O Diyos, ang nagtatayo at nagtatatag. Salamat po sa foundation na nabubuo sa bawat isa sa amin on how we grow deeper through your word, Panginoon, because your word is power, Panginoon, sa lahat ng umuunawa, sa lahat, Panginoon, na naghahanap, sa lahat, Panginoon, Lord, ng sumisilasat sa iyo, sumasaliksik sa iyo, Panginoon. Ikaw ay ang kapangyarihan, Panginoon, na dumadaloy sa bawat buhay ng bawat isa na nanunuot sa aming kaluluwa at espiritu, O God, in the mighty name of Jesus. Kaya naman, Ama, patuloy niyo pong pagpatnubayan ng inyong lingkod sa oras na to. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at maghayag ka ng katotohanan, O God, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa knowledge, Panginoon, at patnubay gabay ng banal na spirito, O God, understanding and wisdom na ipagkakaloob mo sa bawat puso, isip, at kaluluwa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakilang Ama. Ngayon pa lang, O Diyos, pinasasalamatan na namin ang matagumpay na gawain sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So dito po sa Roman, makikita natin sa Book of Roman po, makikita natin dito yung mga key point, yung mga keyword found na makikita natin dito more on any other book of the Bible. Amen? Ano-ano po yon? Dito makikita natin maraming beses pong sinasabi yung about sa gospel. Amen? About gospel, minention ito sa Book of Roman ng 12 times. Except po sa lahat ng mga libro pa. Amen? Sa Book of Roman, amen, minention din po ang grace. Ito yung grace na maraming ayaw maniwala about grace at ito po yung dapat nating maintindihan. And you will find ito sa Book of Romans 26 times po na binidigkas sa Book of Romans. And mapag-aaralan din natin dito yung about po sa faith. Amen? About faith na 39 times pong inulit sa Book of Roman. Amen? And dito po makikita din natin, hallelujah, yung wrath of God. Dito makikita natin na ang Diyos, yes, He is love. Pero hap lang po yun ng katotohanan. God is also justice, di ba? God is also gracious. God is also, may wrath po ang God. Amen? Nagagalit din po siya. Kaya, yun po yung mga bagay na pag-aaralan natin. At yung mga part po ng mga tao na unrighteous. Amen? So napakahalaga po ng ating mga tatalakayin sa Book of Roman. Kaya namnamin po natin, hallelujah, sabi niya po sa introduction, verse 1, dito po makikita natin kung paano po inintroduce ni Tatay Paul yung kanyang sarili to the Roman Christians. Amen? Kasi marami pong mga tao, di ba, na iba-iba ang doktrina. May Jews, di ba po, noon, marami pong mga tao na yung iba parang naniniwala kay Jesus, yung iba totally naniniwala kay Jesus, yun, even sa days natin ngayon. Kaya napakarami na mga religion, marami pong mga doctrine. Amen? So dito, makikita natin, sabi niya, Paul, a bound servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separate to the gospel of God. Amen? So dito po makikita natin, si Tatay Paul, yung life niya po as a ministry, bilang apostoles po. Amen? Known as Saul of Tarsus, na nag-well documented din po ng Book of Acts, Galatians, 2 Corinthians, 1 Corinthians, at marami pang iba. Amen? So dito po makikita natin, sa Tagalog, tingnan po natin. Hallelujah. Sabi niya po, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos
Ang magandang balitang ito ay ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak na ang ating Panginoong si Jesucristo tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagkadiyos, pinatunayan ng banal na espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay, sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na ayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Sa inyong lahat na taga-Roma, mga minamahal ng Diyos, ay tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen? So dito po yung pagkakakilala, yung character ni God, na pinakita po ni Tatay Paul sa beginning niya po at opening po ng mga Roma, na patungkol po sa anak ng Diyos, kung paano niya po nilathala yung kapangyarihan ng Panginoon, kung paano siya nabuhay, kung paano siya pinanganak, yung mga mahihiwaga na bagay po sa kapanganakan ng Panginoon, sa kanyang pagiging tao, mula pa sa mga lahi at generation niya po, mula po kay Tatay David. Amen? Kasi mahalaga po ang genealogy. Kaya sometimes po makikita natin, hindi kasi natin pwedeng baliwalain po ang Old Testament dahil ito po ang pinagmulan ng genealogy ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya napakahalaga po. At tayo rin po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinawag. Hindi dahil tinawag niya lang po yung mga Roman dito, yung mga Jews dito, sila lang yung mahalaga. Sa mga tatalakayin po natin sa mga susunod, makikita niyo po na may mga pananagutan sila na mga dapat pinili, pero sila po yung mga, parang sila pa yung mga tumalikod po. Sa katotohanan ng sinasabi po ng Panginoon. So sabi niya po dito, sa verse 8, hallelujah, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong ipadalangin. Verse 10, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng kaloob ng Espiritu na sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. So dito po makikita natin yung first na ipinapaunawa niya na dumating ang salvation sa atin, na dumating ang gospel sa atin sa pamamagitan po ng anak ni Kristo, ng anak ng Diyos. Amen, na si Jesucristo. Dito po pinapakita naman sa atin yung ating pananampalataya. Amen. Yung pananampalataya na wala pong pananampalataya na sasabihin natin because of nanampalataya tayo dahil sa sarili nating kakayahan. Amen. Kung bakit tayo nakakagawa ng mga bagay po na ginagawa natin ngayon. Amen. Yan po ay sabi nga, bungan na lang po because natanggap po natin yung salvation po na nagmumula sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mahiwagang biyaya niya po sa bawat isa sa atin. Kaya dito po, ipinapaunawa sa atin, amen, na sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya po, amen, tayo po ay hinirang, amen, ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin ang kahalagahan po ng consideration sa testimony po regarding sa mga Roman, amen, at regarding po
sa atin. Amen? Na tinatawag po ng Panginoon. Kaya dito po, kung paano in-introduce ni Tatay Paul yung gospel sa bawat isa sa atin, mula sa verse 2 and 6, makikita natin doon yung gospel po to the Roman na in-introduce po yung mga promises ng mga prophet, amen, mula pa noon concerning po about kay Jesus Christ, our Lord, amen, at hanggang ngayon po, amen, yun pa rin po, hindi po yun nababago. Hindi po nababago. Amen? Even yung pagre-redeem niya sa atin, the Jesus resurrection, ang nag-show po sa atin ng divine power because He rose by His own power. Amen? At dinestroy niya po yung templo in 3 days, di ba? Makikita po natin yun. And I will raise up again, yun ang sinabi niya. Nakatotohanan po sa John 2:19, makikita po natin doon. Amen? At dito po, dineclare din. Na-declare din dito na makikita natin that to bound, amen, yung idea po nila sa definition po at determination or limit na tinatawag po pag sinabing declare. Amen? Yung word po na visible na part po na kapangyarihan na po ng Panginoon na talaga pong nagmanifest na po sa mundong ito. Amen? At makikita po natin yung significance, amen, ng kapangyarihan ng manifestation para makomplete po yung sinasubject po ng Panginoong Hesukristo na sa lahat po ng mga naganap, hallelujah, sandali lang po papasok lang po sa bayat, mainit. Hallelujah. Naayon po mga kapangyarihan, naayon po from the Old Testament pa lang nakikita po natin from Yahweh, amen, yung mga Christian po doon na ginamit sa Bible po na naging familiar din po sa atin na talaga pong hindi natin maidi-deny. Amen? And sinabi doon, through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith. Amen? So dito po, sinasabi po ni Tatay Paul, yung impact po ng gospel sa bawat individual's life. Amen? Na it is not just interesting theory or philosophy para sa pagbabago ng buhay natin, but it's a good news. Kaya itong gospel na to, amen, naging good news po ito na binibigay at pinapahayag po ni Tatay Paul, amen, sa mga church. Yung grace and apostleship na sinasabi niya. One of the reason po ng mga two gift na natatanggap ng mga tao na nanampalataya sa Panginoon, amen, yun yung kapangyarihan po ng salita. Amen? At ito po ay makikita natin, it is given, pag napoproduce po yung ating obedient to the faith. So without the grace, favor, amen, at sa tulong ng Panginoon, hindi niya po magagawa ang pagiging apostol. Pero because of the grace, mga kapatid, favor of God, tulong ng Diyos sa Kanya, amen, alam natin kung paano na-meet ni Tatay Paul si Jesus. Itong gospel na to is big enough and great enough sa whole world para magkaroon ng impact to all nations, sa lahat ng bansa. At dahil sa gospel na to, na-reach po yung mga Roman Christians kung paano nila demonstrate yung pagtawag po sa kanila ng Panginoong Kristo. Kaya from 7 to 15, makikita natin doon yung desire niya para pumunta po at marating ang lugar ng Rome. Amen? Nasasabik ako, sabi niya, di ba? Mga beloved of God. Sa English po, makikita natin doon, called to be saint. Sabi niya doon, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saint. Grace to you and peace from God of our Father and the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, nung tayo'y mga pa lang, nasa religion po ng ating pinanggalingan,
Yung pinanggalingan ng pamilya namin na po, nandito na po ako sa bahay. Ayan, so, sa Catholic po, ang alam natin na mga, mga saint po, yung mga nakikita natin, si Saint Paul, di ba? Ginawa nila Saint Peter, mga ganon. Pero ang katotohanan po dito, pinapaunawa sa atin, kung tayo daw po ay naniniwala sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tinatawag na saint. Sa lahat ng naniniwala sa Diyos. We are all saint. Amen? Kaya dito makikita natin, ikaw pala na ni Andrea is saint, tayo pala ay saint. No po, lahat tayo ay saint sa lahat ng tunay na tumatanggap at naniniwala po sa Panginoon. Amen? Kaya dito makikita natin, hallelujah, na napakasarap pong pakinggan po na tayo po sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang dami niyang ginawa para sa atin. Kaya sa Book of Acts, makikita nyo doon, marami pa pong nung mga day of Pentecost, mga Jews, mga Christian, katulad ng sabi ko, marami pong mga origin ng church noon na nagsasama-sama at iba-iba ng paniniwala. Amen? At ganun din po hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganun din po ang nangyayari po sa atin. Alam niyo ba na kahit po yung mga doctrine, iba tayo, hindi lahat magkakapareho ng doctrine. At naniniwala ako na walang 100% na tamang doctrine. No po? Kapag hindi lahat yan, halimbawa, naniniwala na yes, namatay si Christ, nabuhay siyang muli, di ba po? Kung tutusin, magiging magkakapare-pareho po yung mga paniniwalang ganon. Pero pagdating na sa power, alam niyo po yon, paghahayag ng salita, di ba po, lahat ng mga church iba-iba na. Ang mga evangelical, Pentecost, Catholic, Christian, ang dami ng mga churches. Tingnan niyo po, even sa loob ng church, even ang mga pastor nagtatalo-talo, hindi nagkakaisa. Amen. At even ng mga pastor, aminado po dyan. Sabi nga, nung isa naming pastor, no, nakakahiyaman, aminin, even ng mga pastor, iba-iba rin. Iba-iba rin, no, ng paniniwala. Iba-iba rin po na parang iba-iba ang kanilang Diyos. Kapag dating po sa dahil hindi rin nagkakasundo-sundo. And hindi po ako nagtataka kasi naisip ko rin na even po sila Tatay Peter, di ba? Nagkaroon din sila ng pagkakaiba. Nagkahiwalay pa nga yung mga kasama po ni Tatay Paul, sila nila Bart, nakalimutan ko yung pangalan. Basta, nagkahiwalay pa po sila, 'di ba? Dahil sa kanilang pagkakaiba. Pero at the end, 'di ba, iisa pong Diyos. Amen. Ganun din sa ngayon. Ngayon po sa natin, no, hangga't si Jesus ang Panginoon. Amen. Naniniwala sa Trinity. Amen. Hindi po natin sila kaaway. Naniniwala po ako na hindi natin sila kaaway. Iba-iba lang po talaga tayo kasi dahil sa mga pagtuturo ng iba't ibang churches. Pero naniniwala po ako talaga na hindi po natin kaaway. Hanggat si Jesus, si Holy Spirit, si God the Father, yung 3-in-1 na yon, sama-sama po yon. No? Dahil lang iba ang doctrine nila, hindi natin sila ituturing na kaaway. Amen. And makikita natin dito, manonotice po natin yung word na saint. Na ginawa pong, ito po yung binigay sa atin ng Diyos. In a sense po, na tayo pong itong believers, amen, na tinawag po na saint po, they are not because they were saint, but because saint through the calling. Amen? Through the calling po, tinatawag po silang saint. So, grace to you and peace from God. Ito po yung formally na ina-address po ni Tatay Paul sa mga reader with his familiar greetings combining sa Greek greetings of grace with the Jewish greeting of peace. Dahil nakikita natin yung audience po dito ni Tatay is mga Roman, taga-Roman. Amen? So, kailangan niyang gamitin yung greetings kung paano po niya i-approach yung mga tao doon sa Rome. Amen? Hallelujah. Kaya,
Yung grace and peace po is not yung kind wish niya doon sa mga man, but they are gift coming from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi to produce ng tao. Ang grace and peace po hindi nagmumula sa tao. Ito po ay regalo na nagmumula sa God our Father and the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya dito, I thank my God through Jesus Christ. Tingnan niyo po, lahat galing kay God. I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken and throughout the whole world. Amen? So dito po si Tatay Paul was thankful for the good reputation po ng Church ng Rome because of its location ng church nila, especially yung visibility po and opportunity to glorify Jesus Christ throughout the empire. Amen? Kasi yung mga Christian po doon, malalakas po sila. Na po, yung Christian po noon sa Rome, na they were unpopular, amen, pero they are, yung kanilang pananampalataya po nila, amen, sa Panginoon po ay bagamat may iba-iba, pero malakas po about kay Jesus Christ. Kaya nga, naniniwala ko kaya po ang Roman Catholic, di ba? They are all Christian. Galing po sila sa Rome. Doon po nagsimula. Amen, ang Christianity. Actually, by history po, ang alam ko po, ang pinaka-first na Christian is Roman Catholic. Kaya lang po nagkaroon na nga ng maraming anong tawag doon? Mga class po ng mga Christian. Nagkaroon na ng evangelist, nagkaroon na ng Pentecost, pero they are the first one. Na po. At dito po, yung kanilang, sabi dito, yung refuted to be enemies of the human race and credited with such vices and incest and cannibalism in large number, then they become the victim of imperial malevolence and this persecution of Christians under Nero, the traditional form, the setting for Paul martyrdom. Ayon po kay Tatay Bruce, yung history po ng mga Christian sa Rome noon, katulad po na marami ding sumasabotahe po, at alam natin na ang Christian po ay ang tawag sa Christianity noon is pang-iinsulto po. Pang-iinsulto sa mga tao noon. At marami din po ang mga tao talaga na sumusuway po sa Panginoon. Kaya yung Romanism, na-urge po yung place na to prove Rome, yung pinaka-mother church po, but without reason. Kaya nga po yung Church of Thessalonica had the high eulogy, sabi po doon. Na makikita nga po natin, sabi niya sa 1 Thessalonians 1:8, for from you the word of the Lord has sounded forth, not only for Macedonian and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. Amen? Ito po yung mga nangyari po sa Thessalonian, na nawawalan yung kanilang mga pananampalataya. Pero ito pong Rome, malakas po ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya natutuwa po sa kanila si Tatay Paul. Pero sabi nga, walang perfecto. Makikita natin sa mga susunod po na may mga unrighteous people din. And even kahit sa bawat bansa ngayon, kahit saan po tayo magpunta, there is righteous and there is unrighteous people. And super unrighteous people, meron po talaga. Amen? So without ceasing, I make mention of you always in my prayer. Sabi niya po. Dito, gusto pong malaman ni Tatay Paul, amen, na he wanted the Roman Christian to know that pinagpe-pray niya po yung mga tao na ito, na po para sa opportunity na mabisita po niya yung mga tao na to. And I may find a way in the will of God to come to you. At binigyan po siya ng pagkakataon ng Panginoon. So lahat ng ginagawa niya, lagi niya pong ina-acknowledge si God.
Kaya kung hihimayin po natin yung mga word, my Lord, sabi niya, tapos, will ni God, para makapunta ako. Kaya nakapunta ako dito, sabi niya. So makikita po natin dito na no wonder po si Tatay Paul nagpa-prosper siya. Amen? Kasi lagi po siya, lagi siyang babad sa panalangin. Na po lahat ng ginagawa niya, in-mention niya lahat sa panalangin. So some churches po, dapat ganun din po dapat yung madalas na nagaganap po para ma-prosper at maging better, kailangan maalala natin lagi, we should remember na lahat ng ginagawa natin isubmit po natin sa Panginoon through prayer. Sabi niya, for God is my witness. Amen? So mahalaga po, dito makikita natin, God is always, Tatay Paul is always acknowledging God. Amen? Kaya nagiging maganda at mabilis po yung kanyang easy para sa kanya yung mga ginagawa niya. Kasi ginagawa niya na to na may pananampalataya. He wanted them to know that he is really prayed. I may impart to you that I may be encouraged. So, kaya dito po makikita natin dinidesire ni Tatay na mabisit tong Rome Church, not merely to give to them, but to receive as well. Hindi lang para bigyan sila, kundi para ma-receive din nila. Amen? At ma-realize din po nila yung mutual faith that they had something to give. Hindi lang sa kanya at sa kanila. Mai-impart. No po? Kaya tingnan mo, pag may kasama ka na magdasal, nai-impart sa'yo, nai-impluensyahan po tayo. So I often plan to come to you, but he hindered until now. I may add a debtor, both to Greek and to barbarians, both to wise and unwise. So dito, makikita po natin, for a long time, si Tatay Paul po, nagwa-wanted siya na mabisit yung Rome. Amen? Hinangad niya po na mabisit po yung Rome ng matagal na panahon. Kasi sinabi niya po dito di ba? I've planned. Amen? Pero dahil may naghihinder sa kanya, by external circumstances po, perhaps, may mga enemies din po si Tatay Paul na nag-i-implied para matakot siya na pumunta po sa Rome. Para mag-preach po ng gospel. Kasi yun yung pinaka-major na trabaho po ni Tatay Paul. Amen? At ito din po yung major league ng mga empire para i-lead yung city. So sabi niya, I am debtor both of Greek to barbarians, both to wise and to unwise. So si Tatay Paul, ni-recognize niya din po yung mga debt ng Rome. So yung Roman Empire po, nag-brought po sa world ng peace and order. At ito po ay dahil sa common culture and excellent transportation system ng world. Amen? Dahil malaki po ang kinasasakupan ng Rome. Kaya ma-impluwensya po sila. Amen? Si Tatay Paul po used to spreading the gospel sa buong lugar po ng kanyang pinuntahan. Alam natin na napunta siya sa Galatia, sa Thessalonia, alam natin na napunta siya sa lugar nito ng Rome at marami pa pong lugar. Yun yung part na pinuntahan even sa Asia, 'di ba po? Minsan yung inano pa nga siya ng Holy Spirit na hindi pa. Amen. So dito po makikita natin dito na si Tatay Paul ginamit siya to spreading, sobrang useful po ni Tatay Paul kahit sa kabila ng maraming mga sakripisyo, mga pinagdaanan niya po para ma-spread po yung gospel na to. Amen. Dahil dito, he can best repay the debt by giving Rome the good news of Jesus Christ. Amen. Hindi dahil maraming utang po yung Rome. Amen? Ito po ay dahil lang kasi ang feeling nila noon lahat dahil sa paggawa nila, kaya sila maliligtas, dahil yun po yung pinapakalat na Pero dahil sa wisdom na dala-dala po ni Tatay Paul, dito makikita niya, naabot niya yung mga tao
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito para mag-evangelist po sa kanila at mag-work ito over the world because their belief, di ba po, they had debt to pay. Amen? And hindi po yun yung dala niyang gospel na dating paniniwala ng bawat isa na sa pamamagitan ng gawa, di ba po, tayo maililigtas. Kaya ang akala po ng mga we owe, di ba? That we owe, hindi po ganon. Hindi ganon yung pagkakaano nila ni Tatay Paul. Kaya sabi niya, I am ready. I am ready. Kaya dito po makikita natin, sabi niya po dito, makikita natin sa Acts 9, nung sinabi po ni Tatay Paul na, Lord, what do you want me to do? Amen? So si Tatay Paul, makikita natin sa kanyang nature, amen, simula po nang siya ay na-born again at na-save po ng Panginoon, natutunan niya po na i-acknowledge ang Panginoon. Sabi niya sa Acts 9:6 po, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? The Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. Amen? So kaya po sa Acts, yun po yung sumunod na niya, yung pagpunta niya po dito sa Rome. So si Tatay po was ready to preach and to serve. Amen? Yun po yung makikita natin sa Roman 1:15. Sabi niya sa Roman 1:15, so as much as in me, I ready to preach the gospel to you who are in the Rome also. Amen? So ready po si Tatay Paul na mag-preach and serve. At hindi lang po yun. Kapag ready na tayo na mag-preach at mag-serve sa Panginoon, kailangan ready din po tayo mag-suffer. Kasi alam natin na marami pong pinagdaanan si Tatay Paul. Amen? Katulad po sa Acts 21, makikita natin doon, verse 13, na si Tatay Paul po, sinabi niya doon na yung puso niya nagwi-weep, na nabibreak yung heart niya, for I am ready not only to be bound, but to also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Amen? Kaya nga, handa po siyang mamatay. Sinabi din niya po yan sa 2 Timothy 4:6, for I am ready. Kaya pag tayo po natutunan natin na mag-preach at mag-share po ng gospel, dapat ganun din tayo kay Tatay Paul. Ready din po tayo. Kasi sabi nga niya sa 2 Timothy 4:6, sinabi niyo po doon, for I am ready, being poured out as a drink offering, and the times of my departure is at hand. Amen? Kaya napakahalaga po na handa tayong mag-suffer, handa tayong mamatay. Amen? At least we gain. Alam natin po na hindi mawawalan ng kabuluhan katulad ng ibang tao na hindi po nakakilala sa Panginoon. So dito sinabi niya, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Ito po yung boldness na makikita natin on how yung katulad po ni Tatay Paul na makikita natin kung paano siya nakikipag-usap ng may katapangan. Na po, hindi po agresibo. Iba po ang aggressive kasi wala naman sa bunga ng banal na espiritu ang pagiging agresibo. Yung pagiging bold niya po at katapangan niya lang po sa pag-share po ng gospel. Yung boldness. Amen? Kaya makikita po natin sa history po na makikita natin katulad po ni Tatay Paul, makikita natin doon yung mga lahat ng sakripisyo niya po, even po sa lahat ng mga suffering niya, nakita din natin yung pag-iingat po sa kanya ng Panginoon at atake ng kaaway sa kanya habang nagsishare po siya ng mga gospel sa Jew, sa Gentile, amen, at sa iba't iba pa pong lahi. Kaya, salamat po sa Diyos, kasi may isang Tatay Paul na sobra pong nag-dedicate talaga ng kanyang buhay, para po sa paghahayag po ng gospel. At isa rin po dapat na maging inspirasyon natin kung paano po siya naging dedicated sa pag-acknowledge po sa kapangyarihan ng Panginoon
sa kanyang buhay kung bakit niya po napagtatagumpayan yung lahat ng bagay na to. Naging ambassador siya. Amen? Kumbaga, sinend siya sa bawat iba't ibang city na hindi siya kumilos kung hindi po siya ginabayan ng banal na spirito. No po, sobrang powerful ng kapangyarihan ng Diyos na even hindi niya na-meet personally si Jesus, naging sobrang kagamit-gamit po yung kanyang buhay. Kaya sa verse 16 and 17, makikita natin dito, yung pag-i-introduce po ni Tatay Paul sa letter, amen, ng righteousness of God, kung paano niya pong nireveal yung gospel of Jesus Christ. Sabi niya doon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believe. For the Jews first, and also for the Greek. For the righteousness of God is revealed from the faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Amen? So sabi po sa Tagalog, hallelujah. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat sa magandang balita ay pinakita kung paano itutuwid ng Diyos ang kaugnay ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen? So, dito po makikita natin sa 2 verses na to yung importance po ng proportion, amen, to their length. Sabi niya dito, I am not ashamed of the gospel. So, ito po, nagre-reveal po sa heart ni Tatay Paul. Hindi niya kinakaya ang gospel. Amen? Kaya makikita natin sa sophisticated na lugar ng city, katulad po ng Rome. Amen? Kasi iba't ibang klase nakatira doon. Mga barbarians, di ba? Iba't ibang klase. Amen? Pero some might be embarrassed na po kung tayo po ay napupunta sa ibang lugar. Pero siya, dito sinasabi niya dito, I am not. Kasi ang sentro po ng mga Jewish Savior at ine-embrace po nila is by the lowest classes of people, but Paul is not ashamed. Hindi siya nahihiya. Hindi po siya nahihiya na i-embrace itong crucifixion, yung crucified Jewish na to, which is our Jesus Christ. Kasi Jewish po si Jesus eh. Amen? Nasa lugar po siya ng Roman. Hindi. Kasi para sa kanila, yung kung Jewish is pinakamababa, lowest class ng people. Pero ako, sabi niya, hindi ako nahiya na yakapin itong Jewish na to. Kasi ito yung alam mo yun, yung pinaka-gospel, ito yung word. Amen? So when you say word, pag niyayakap mo yung word, para mo niyayakap yung truth. Amen? Which is Jesus Christ. Di ba? Yun yung sinasabi niya dito na hindi ko ay kinakahiya to. Kasi the word is power and the word is God. Kaya tayo po, dapat ganun tayo, ine-embrace natin to. Sabi niya, for it is the power of God, salvation for everyone who believe. Kaya dito makikita mo natin, bakit po hindi nahihiya si Tatay Paul na i-share po yung gospel na nakasentro po yung crucified Savior. Bakit? Kasi he knows. Alam niya na yung gospel na yun ay good news of Jesus Christ. Na inherit po sa atin yung kapangyarihan ng salvation. Amen? Pero, hindi po, we do not give it power. We only stop hindering the power of the gospel when we present
effectively. Amen? Hindi natin binibigay yung kapangyarihan po. Amen? Iminamanifest natin to. Kaya wag nating lagyan ng hindrance yung kapangyarihan o wag nating saraduhan. Amen? Kasi yung gospel at yung word po ng Panginoon, amen, kapag ipinresent natin to effectively sa mga tao at nakikita sa buhay mo, kaya ito nagiging epektibo at nagiging more powerful kasi nagmamanifest yung word and nature ng God sa'yo. Amen? Kaya nga po, ang gospel po ay good news. Pero it is more than information na dapat ma-absorb at ma-inherit po. Ma-inherit natin yung power. Yung gospel, hindi po ito advice to people. Hindi rin to suggesting na sinasuggest para maitaas yung kanilang mga sarili. It is the power mismo, di ba, na mag-lift up sa kanila. Amen? Hindi po dito sinasabi ni Tatay na yung gospel will bring power to you. But, it is power. Pero, God power. Amen? Kasi madalas, ang akala natin po, ang salvation, magkaiba ang power at salvation. Pero may kapangyarihan kapag naintindihan natin at naintindihan natin yung good news. Amen? There is God's power na nakapaloob sa salvation na yon. Kung mas maiintindihan natin ng mas malalim. Hindi mo to tinatanggap dahil ina-advise lang to ng people sa'yo o sinasuggest lang ng people sa'yo o para maitaas ka o tanghalin ka ng mga tao. Sineshare mo to because it brings power na maiintindihan nila from God's power. Mula sa gospel, mula sa good news. Amen? Kaya po natin ito pinapaunawa sa tao. At particularly dun sa city po ng Rome, amen, ang alam nilang lahat is about power. Diba? Sila mga Rome, diba po? Diba? Ang alam nila is they live by power, diba? Nakaupo sila sa mga ano. Kaya nga, diba sila Jesus Christ po noon, o kaya yung mga Jews, yung mga ano po noon, yung mga Jewish, diba? Ano sila? Tagabuhat ng mga armas ng mga ano, diba? Ng mga Roman. Kasi nga, they grow in power. Pero iba yung power na alam nila. Kasi yung power nila ng mga Rome is para i-boast. Diba? Karamihan sa kanila is para ma-boast sila, diba? Kilalanin sila. Ganun yung alam nilang kapangyarihan. Pero yung kapangyarihan na pinapaliwanag dito, diba? Hindi katulad ng kapangyarihan. Kasi yung kapangyarihan na alam nila is powerless kumpara sa kapangyarihan na ipinapaliwanag dito sa atin ni Tatay Paul. Amen? Kasi yung power na meron sila, powerless po yun. Amen? Pero ito pong kapangyarihan na binibigay ni Tatay Paul sa pamamagitan ng good news, amen? Ito yung bagay na pwede tayong maging righteous. Amen? Before God, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na pinagkakatiwala sa atin na hindi na tayo kikilalaning filthy, amen? Hindi na tayo kikilalaning makasalanan for salvation. Amen? Kasi ito yung pinakabuod ng ano to. Ito, pinapalaganap ni Tatay Paul because of the salvation. Kaya siya excited na i-share yung gospel because of the salvation na dala-dala niya. Amen? Kaya gusto niya pong ituro ito kasi alam niya na powerful yung bansa na yon. Excited siya na ituro ito kasi ito yung parang magiging medicine nila. Amen? Kung sila ay nako-conscious of their weaknesses, di ba po? Yung mga inefficient nila na necessary things sa mga bagay na hindi nila kayang magawa, amen? But because of toward salvation, amen, na maglulook forward sila sa kapayapaan, amen, na pinoproclaim hindi po ni Cesar, kundi ng kapangyarihan. It is but God, di ba?
ng Panginoon, hindi ng kanilang Panginoon. Amen? Na yung kapangyarihan ng gospel, ng power for salvation po na dumating sa kanila for those, everyone who believe. Amen? Na hindi po ito pinagdamot yung salvation na to. Kaya ito hinahayag, kaya nga tayo naghahayag ng gospel po sa mga hindi mananampalataya, sa mga sa mga makasalanan, di ba po? Kasi dumating ang gospel at good news na to hindi para sa matuwid, kundi para sa mga makasalanan. But believing is the only requirement. Everyone who believe, sabi niya dito, ang magkakaroon ng salvation na yon, ang makakatanggap ng salvation na yon, may requirement na kailangan nilang maniwala. Na binigay, una, sabi niya, sa mga Jews. Amen po? Kaya napakahalaga po na makita natin, na ito yung pattern po. And also for the Greek, sabi niya, dati na tong binibigay, dati na gustong maabot sila ng gospel na to. Ito po yung pattern na ini-spread po ng gospel para ma-demonstrate by the ministry of Jesus na sinasabi po sa Matthew 15:24. Amen? Sabi niya sa Matthew 15:24, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Amen? Kasi sila lang noon. Di ba? Sila lang po, mga taga-Israel lang noon ang nakakatanggap po. But, nung wala na si Jesus, mga kapatid, lahat po pwede nang tumanggap kung maniniwala sila. Kaya, iyon yung nagde-demonstrate noon, amen, sa ministry po ng Panginoong Jesus and the initial ministry of the disciple na makikita natin sa Matthew 10:5-7, these 12, Jesus sent out they commanded them saying, do not go into the way of the Gentiles and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Amen? Kasi sila lang po dapat yung makatatanggap nito. Pero ito na nga yung hinahayag po ni Tatay Paul na kaiba sa hinahayag nila noon. Naintindihan niyo po ba? Na dati ito ay para sa mga Israelite lang, pero ngayon po, kasama na tayo. Hudyo, Gentiles, Hintil, sa lahat ng maniniwala. Kaya dito po makikita natin na yung first po, ibig sabihin yung gospel noon is meant to go first sa mga ethnic and cultural Jew. Amen? And then, napunta po ito sa cultural Greek. And this time, the word ng Greek po, amen, napunta na po sa bawat ibang native of the country of Greece. Was one who knew the culture and mind of Greece. Sabi niya, for in the righteousness of God is revealed. Simply the gospel revealed the righteousness of God. Kaya ito pong revelation po na to ng God righteousness come to those with faith. Amen? Na ito pong faith na to na magpupulfill at magja-justify sa atin, na mapiplease po natin ang Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, the just shall live by faith. Amen? Kaya nga, ang nagja-justify po sa atin, pa po yung righteousness ni God, ni Jesus Christ. Amen? Kaya po tayo nakakaharap sa Panginoon. At napaka-initial po na maintindihan natin yung exact what is the righteousness of God na nagre-reveal po sa gospel na to. Hindi po pinag-uusapan yung i-speak lang natin yung holy righteousness of God na magko-condemn po
at mag-guilt sa mga sinner. But, yung God kindness or yung God kind of righteousness na magbibigay po ng pag-asa sa mga sinner na katulad mo at katulad ko noon para magtiwala po kay Jesus Christ. Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin yung kahalagahan ng righteousness po na nagmumula sa Diyos. Kaya nga ang righteousness natin wala sa ating gawa, kundi nasa righteousness of God na binibigay po sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng God's righteousness na angkinin po natin at angkinin mo para magkaroon po tayo ng justification, ng characterized po by the perfection belonging to all that God is and does. It is God righteousness. Hindi mo righteousness at hindi ko righteousness. Amen? But itong faith na to na magbibigay sa atin ng tiwala kay Jesus Christ, ito po yung basis of life. Amen? Na magja-justify sa atin at magde-declare po ng righteousness natin truly. Amen? We have to live by faith. Hindi lang po na na-save tayo by faith. But we have to live by faith. Amen? Kasi from faith to faith, from faith to faith, makikita natin, sabi doon, from faith to faith. Dito po, makikita nyo yung idea behind ng difficult phrase po sa by faith from the beginning to end. Sabi niya sa NIV naman po translate, makikita mo doon yung phrase na from faith to faith. Amen? Pero dito po, by faith from first to last, to beginning from end. So dito po, nakita ko, parang dito inaano yung Alpha and Omega, the beginning and end. Amen? Yung pananampalataya mo, yung Diyos, amen, na magbibigay sa iyo ng pananampalataya, amen, na nagbibigay sa atin para ma-overcome natin to. Kaya nga po, siya yung beginning of faith natin hanggang matapos. Amen? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya, yung paniniwala natin na magja-justify po sa faith natin, sa pagiging Christian natin, simula pa lang ng simula. Na kailangan po, ito yung maging same attitude natin na mag-govern sa atin continually. Habang ine-experience natin yung pagiging child of God. Amen, na laging maging echo sa atin yung message po ni Tatay Paul sa Galatians 3. Amen, na 1 hanggang 3. Di ba kasi kailangan hanggang katapusan. Sabi niya doon sa Galatians 3, di ba po, 1 to 3, tinawag niya yung mga tao doon na foolish. Sinong nag-bewitch sa inyo? Di ba? Sino nagkulam sa inyo? That you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ that clearly portrayed among you as crucified. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the work of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now being made perfectly by flesh? Sa madaling salita, sinasabi niya dito, sino kumulam sa inyo? Bakit ganyan ang naging paniniwala niyo? Nagsimula kayo sa espiritu, magtatapos kayo sa laman? Di ba? Hindi ganon. Kaya nga, dapat po hanggang the end, na po, taglayin po natin. Taglayin po natin yung pananampalataya po. Amen? Habang ine-experience natin yung continually experience natin kung paano tayo kinakatagpo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Amen? So dito makikita na bakit kailangan tayong ma-justify by faith. Amen? Kasi po, yung guilt of woman race in general, kailangan po nating ma-face yun. Ito yung bad news na meron pong
galit ang Diyos, di ba? Merong makikita natin sa verse 18 po, ito po yung first time na makikita mo sa Roman na makikita mo yung word na wrath of God. For the wrath of God is revealed from heaven. Kaya dapat tayong ma-justify. Kaya tayo gina-justify ni Jesus Christ, dito tayo iniiwas. The wrath of God. Amen? Yung puot. Sabi niya dito sa verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ang pinapahayag sa kanya ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ng kanyang kapangyarihan walang hanggan, ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala silang maidadahilan pa. Amen? Tingnan niyo po yung sinabi dito ng Panginoon. Kaya tayo gina-justify. Kaya natin, ito yung good news ng gospel. Kasi hindi na natin mararanasan yung puot ng Panginoon. Kaya tayo gina-justify ng only Son na yun. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, dahil dito po sa wrath of God na i-reveal ng Panginoon pagdating ng araw sa mga tao hindi sumusunod sa Kanya. Amen? Kasi ayaw niya na magkaroon, ayaw niya gawin to sa atin. Pero kung tayo po ay mananatili, amen, sa sanlibutan ito na gumagawa pa rin ng kasamaan, talaga pong mararanasan natin yung God's wrath. Kasi hindi po ito maiiwasan ng Panginoon kasi kailangan itong i-reveal from heaven against the human race. At believe it or not, ikaw at ako, we deserve this. We deserve yung puot ng Diyos. Deserving natin yon, Ate Jolly. Deserving natin yon, Ate Annalisa. Kasi lahat tayo, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. At yun ang totoo. Lahat tayo, kandidato sa impyerno. Yun ang totoo. Kaya nga, bakit natin na-appreciate yung kabutihan ng Panginoon? Kasi dito tayo niligtas ng Diyos. Kaya yung anak niya na, ang mismong inalay niya para hindi natin maranasan po yung wrath of God. Amen? Akala kasi natin minsan, object natin yung idea ng wrath of God na katulad po ng angry ng human being. Pero hindi. Kasi dito, sa human being, ang mga natin dito, mga selfishness, diba? Kasi mga selfish personal reason ang alam natin. O desire natin for revenge, kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na masasama. O napupuot tayo sa kapwa natin. Pero wag mong kalimutan at wag kong kalimutan that there's the wrath of God. Amen? Kaya napakahalaga po na mataglayin natin yung righteousness na character po ng Panginoon. Kasi meron po talagang wrath of God. Kaya dito po tayo nililigtas ng Panginoon. Kaya niya binibigay yung salvation para sa atin. Amen? Kaya ito po yung goal po ni Tatay na i-proclaim yung good news para ma-demonstrate sa bawat isa sa atin na kailangan nating tanggapin yung good news of salvation from God righteousness. Amen? Para hindi natin maranasan yung wrath of God. Pero sa gospel po, hindi natin sinasabi na pag nag-share tayo ng good news, yung about sa wrath of God. Amen? Kasi dito lagi natin pinapahayag yung pag-ibig ng Diyos sa kanila at sa atin. Na kailangan nating ma-experience po. Amen? At yun po ang katotohanan dahil mahal niya tayo. Kahit tingnan niyo sa gospel, hindi natin sinishare na kung hindi, di ba? Hindi natin sinasabi yung puot ng Panginoon. Puro more on pag-ibig.
Kaya nga, napakahalaga. Kaya sa 18 from 23 makikita natin to, bakit tayong yung human race natin is guilty before God. Amen? Kasi hirap tayong ma-demonstrate yung godliness at saka righteousness. Kasi akala natin sa ating mga sariling gawa, pero hindi po. Dito makikita natin yung mga ungodliness and righteousness na ginagawa ng tao kung bakit po nagagalit ang Panginoon. Amen? At sabi dito, wala tayong maidadahilan. Akala po natin, akala ko nga, sabi ko, dahil madalas sinasabi po ng mga tao, paano yung mga nakatira sa God bless you. Paano yung mga nakatira sa mga island, 'di ba? Madalas sinasabi, hindi naman sila nakarinig ng gospel. 'Di ba? Hindi nila kasalanan na hindi sila makarinig ng gospel. Maliligtas din ba sila? Pero kapatid, sabi dito ng Panginoon sa kanyang salita, wala daw tayong excuses. Malinaw po sa salita ng Panginoon na even yung nakatira doon sa island na yon, wala siyang excuse. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, maliwanag na inihahayag sa kanyang mga ginawa. Amen? Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon? Kapatid, yung solar, di ba? Yung planet, di ba? Maliwanag na may Diyos na gumawa niyan. Kasi, even yung mga nasa island na yon, bakit nila natututunan na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa Diyos ng isda, Diyos ng kung ano-ano, Diyos ng bituin, kung hindi sila naniniwala that there's Creator? Di ba? Bakit mas sinamba ng mga tao yung creation kaysa sa Creator? Kaya kahit pala sila, even sila, hindi sila excuse. Malinaw po na sinabi dito, even sila, hindi sila excuse. Dahil nahahayag, sabi niya, ang mga ginawa ko sa pamamagitan ng mga kinreate niya, mga bagay na kinreate niya, na ginawa niya. Kaya walang maidadahilan ang mga tao. Kaya lang, dahil minsan ayaw nating kilalanin ng Panginoon, ayaw kilalanin ng ibang tayong Panginoon, di ba? Nagkakaroon sila ng mga excuse, but we really cannot deny kung gaano po kabuti ang Panginoon para hindi natin siya i-glorify sa lahat ng mga ginawa po ng Panginoon. Sabi niya dito, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Clearly, malinaw na nakikita ng mga tao ang lahat ng creation ko. Hindi ito mapapaliwanag ng science. Hindi ito at yung mga sinasabi nila na nagaling tayo sa mga unggoy, wala naman silang naging patotoo. Amen? Kaya understood by things that are made. Sabi niya, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but become futile in their thoughts, and their foolish heart were darkened. Professing to be wise, they become fool and change their glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and bird and four-footed animals and creeping things. Amen? Itong ungodliness, nagre-refer po sa mga man na na-offense nila yung Panginoon. Yung unrighteousness, nagre-refer po sa kasalanan ng mga tao na against sa man. Amen? Kaya tinawag na ungodly. Yung mga bagay na ungodly na ginagawa ninyo, na ginagawa natin. Amen? Kasi pag sinabing ungodly, yung ungodly, amen, nagre-refer ito sa mga opensa natin na ginagawa natin against sa Panginoon. At pag sinabing unrighteousness, ito yung nagre-refer sa mga kasalanan natin na ginagawa naman natin sa kapwa natin tao. So, who suppressed the truth in unrighteousness? Sabi niya. Amen? Tayo po yun. Tayo yun kasi hindi natin inaalam yung katotohanan. Dinideny natin yung katotohanan na ang Panginoon, that every truth revealed to man by God has been fought against, disregarded, and deliberately obscured.
Dini-deny natin kahit alam na natin, hindi na nga maipaliwanag ng science. Sino bang makapagbubuhat ng gravity? Sabihin natin, gaano kabigat ang mundong ito para mabuhat kung ilang million times na tons ang bigat para lumutang sa kalawakan. Mundo na lang po, even katawan mo na lang. Di ba? Paano natin ipapaliwanag to? Pero lahat kasi gustong akupin ng kapangyarihan ng mundong ito. Amen, minsan nga, mas pinapahalagahan pa yung hayop kaysa sa fetus. 'Di ba? Sa tao. Sabi nila, alam niyo po 'yun, no? Mas grabe kapag buhay ng bata pwedeng patayin, pero yung mga ahas, yung mga seldom na lang na nakikita mga creature, ingatan daw, wag daw patayin. Pero abortion okay lang. Amen? Kaya itong revelation po ng lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa mga bagay na sabi niya dito, His invisible attributes are clearly seen. God show, di ba, sa ating lahat. Even sa eternal power and divine nature through creation by the things that are made. Sa lahat ng kinreate ng Panginoon. Di ba? Binigay niya po yung general revelation na obvious both in creation and within the mind and the heart of man. Amen? Clearly sees. Yung universal character po of revelation and clarity ng lahat ng iniwan sa mga tao without excuses, sabi niya. Kasi ang totoo, nire-reject lang ng men ang katotohanan. Hindi natin kayang tanggapin na totoo, ito ay dapat ina-acknowledge natin ng Panginoon sa lahat. Di ba po? Ng mga kinreate niya. Pero alam niyo po, naniniwala ako, marami kang kailangan na gawing more than pa sa pananampalataya para lang patunayan mong hindi totoo yung Diyos na to. Sobra sigurong pag-i-encourage mo sa sarili mo para sabihin hindi totoo yung Diyos na to. Pero kahit anong gawin natin, He is a true God. Kaya nga sabi niya, although they knew, God did not glorify Him as God. Yun yung problema sa atin na mga tao. Kasi hindi natin kilala yung Panginoon. Nire-refuse natin na ma-glorify siya sa lahat ng bagay na ginawa niya dito sa mundong ito. Dinideny natin ang lahat ng creation na to na dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, wala kayong may-excuse. Kasi kahit papag-aralan ng lahat ng maraming scientists yan, maraming bagay sila na mapapatunayan that my creation has creator. At siya yun. Kasi ang ginagawa natin, instead na i-glorify natin ang Panginoon, amen, para ma-transform tayo sa mga idea na to, para ma-form tayo sa image na more comfortable, para hindi tayo makurap ng darkness heart na to. Amen? Kilalanin natin yung Diyos. I-acknowledge natin ang Panginoon. Huwag tayong magpagamit sa knowledge. Sa knowledge lang, na walang holy practice. Angkinin natin yung wisdom. Kasi some people, they knew God. Kilala po nila yung Panginoon. Nire-resist lang po. No? Dinideny lang. Kaya tayo po bilang mga man, no po, we should be thankful po na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng verse 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na lumikha ang siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Amen? Totoo po yun. Diba?
pinupuri pa, mas inaano pa, binibigyan ng glorification yung mga nilikha ng Panginoon kaysa sa kanya na Diyos na lumikha. Amen. Mas na-appreciate pa yun ng mga tao dahil dito'y hinayaan sila ng Panginoon. Mahahalay na pagnanasa, ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon na din ang lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa babae ayon sa likas na kaparaanan at kanilang kapwa lalaki at sila'y nahuhumaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Amen? Ito po yung mga unrighteousness at mga ungodly na ginawa po ng tao. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan at kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaray at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkadhan ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nilang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa gumagawa rin ng mga ito. Amen? Hindi po ba ganun na ang mundo natin ngayon? Hindi lang noon, lalo nang naging worse ngayon. Kaya nga minsan, totoo po yun buti pa ngayong hayop, alam nila yung babae at lalaki. Yung tao, kahit alam nila, wala na. Pinawalang bahala na rin. Buti pa yung aso, hindi niya gagalawin yung asong babae. Kasi alam niyang babae, pero yung tao, babae sa babae, lalaki sa lalaki, sobrang immoralidad na po ang ginagawa. Sobra na po. Grabe na yung mundo natin. Kaya, tunay po, na there is a wrath of God. Dahil sa mga unrighteous and ungodly things na ginagawa po, nating mga human race. Kaya napakahalaga na inaalam natin to kasi tayo yung magbibigay ng liwanag at asin sa all nation, sabi ng Panginoon, sa buong mundo na to, mga kapatid. Kung bakit natin to pinag-aaralan, kung bakit dapat tayo magkaroon ng fear of God. Kung bakit dapat tayong maggawa ng kasamaan. Dahil wala tayong excuse. Kaya nga sa Luke, makikita natin, nasa inyo na ang iniwan na kasulatan ng mga propeta. Sinulat sa inyo. Wala na tayong maididinay po. Wala na po. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat po sa grasya ng Diyos. Salamat sa gospel ng Panginoon. Salamat po sa awa niya. Salamat na pinapaalam niya sa atin yung mga bagay na nasusuklam siya para maiwasan natin yung mga bagay na to. Amen? Napakahalaga po na kilalanin po natin ang Panginoon. Na maging matalino tayo. Kasi itong mga tragic na resulta ng mga ginagawa ng mga human, we are all guilt before God. Before God, we are all guilty, mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi sa verse 24 and 32. Sa totoo lang, kung hindi natin aalamin yung mga trahedya na pwedeng mangyari sa atin. Pero salamat, may Diyos na mahabagin. Salamat na may Diyos na maawain. Salamat po na may Diyos na nagja-justify sa atin. May Diyos na nagbigay sa atin ng righteous para hindi natin maranasan yung mga wrath na to. Na binigay sa atin para hindi tayo magkaroon ng evil heart desire. Para hindi natin ma-allow yung mga experience na to na maging self-destruction natin sa resulta ng kasalanan na pwedeng mangyari sa iyo at sa akin. Ito yung kahalagahan na paulit-ulit mong sinasabi ng ating Tatay Paul sa kanyang lahat ng sinulat. Mula pa sa lahat ng mga tao na nagsulat, alam nila na galit ang Diyos sa kasalanan. Yes, we all make mistake. Ikaw at ako, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Pero dahil alam natin ang kabutihan ng Panginoon that God is merciful and kind, huwag tayong magpatuloy sa kasalanan. Dahil alam natin
talagang wrath of God kung i-allow natin madedestroy tayo ng mismong sarili natin at mismong mga kasalanan na to. Kaya walang ibang makakapag-exchange ng katotohanan. Amen? Huwag tayong magkaroon ng rebellion. Huwag tayong magkaroon ng disobedient against God. Let's exchange the truth of God for all the lies. Sabi niya nga dito eh. Di ba? Huwag nating piliin. Amen? Na tayo ay sumamba sa creature lang before the Creator. Di ba? Alam natin na may lumikha ng lahat ng bagay na to. Kaya at alam natin ang katotohanan para wag tayong sumamba sa mga idolatry. Amen? Kasi nilagay na ng Diyos sa puso natin, sa espiritu natin yung katotohanan. Kaya wag na tayong magpadaig pa sa kasinungalingan. Amen? Sapat po ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Sapat ang grasya niya sa atin para malampasan natin ang lahat ng ito. At ito po yung lahat na ipinapaliwanag ni Tatay Paul sa atin, yung mga kalaswaan, lahat ng mga bagay na pwedeng magkaroon tayo ng spiritually insane. Diba? Yun talaga tayo. Kung magre-rebellion tayo against God. Kasi totoong mga rebellion tayong mga tao. Kung i-display lang ng Panginoon lahat ng mga ginawa natin, yun tayo, yun talaga tayo. Kaya salamat po, may Panginoon tayong ganito na nagbigay sa atin. No po, na kahit na pwede tayo magkaroon ng mga violation ng ganito, ng mga immoralidad ng mga ganito, ng mga cruel na mga bagay na ganito, may Diyos na hindi mag-a-abandon sa'yo. May Diyos na magbibigay ng katotohanan sa atin para magkaroon tayo ng knowledge sa Panginoon. Na may Diyos na nire-reflect niya yung buhay niya, yung sarili niyang karakter sa buhay natin, sa nature natin, para hindi tayo makatanggap ng God judgment. Yun yung kahalagahan ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grace, awa at habag sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Let's thank God. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Tunay nga noon na hindi namin maiwasan, Panginoon, at tumulo ang luha. Kung gaano kakabuti sa amin. Kung gaano dapat kami nagpapasalamat sa iyo dahil tunay na karapat-dapat kami, Panginoon, sa impyerno. Karapat-dapat kami sa galit at puot mo. Pero dahil mahal mo kami, Panginoon, even we are undeserving sa grace mo, Panginoon, na hindi namin, Lord, hallelujah, hiningi sa iyo, kundi binigay mo sa amin. Ikaw yung una nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, we thank you. We glorify your name, Father God, and hallelujah, we bless your name, Ama. Salamat po sa mensaheng ito. Purihin ka, dakilain ka at lalhatiin sa pangalan ni Jesus naming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa.